She's better when we're side by side. GP Venture, sama-sama tayo sa travel camping. Abot na pangarap, family and friends, one direction. Every journey is a new connection. GP Venture, let's make today a memory we'll replay. For today's video, samahan nyo kami sa aming family summer getaway here at Osmeña Point, Indasol, Pangasinan. Pero medyo maiiba muna yung magiging style ng vlog natin for today. Usually sa mga video namin, madalas yung normal vlog setup, taking clips, kulitan at random moments habang bumabiyahe. Pero this trip, sobrang nag-enjoy lang talaga kami and yung place kasama yung pamilya namin. Kaya hindi kami masyado nakapag-vlog the usual way. And honestly, minsan may mga lugar talaga na mas gusto mo na lang i-enjoy kaysa hawak lagi yung camera. So sa video na to, ipapakita namin yung travel time namin, actual road condition, entrance fee, accommodation, activities hanggang sa overall experience namin sa place. Kaya if naghahanap kayo ng peaceful beach destination na pwedeng puntahan with family, friends, and with your pet, or kahit quick escape lang from Manila, hopefully makaitulong itong video na ito para magkaroon kayo ng idea kung ano ang talagang ma-expect dito sa Osmeña Point. So tara, samahan nyo kami as we explore one of the relaxing beach destination here in Dasol, Pangasinan. For this trip, manggagaling kami from Antipolo City, Rizal, papuntang Osmeña Point, Dasol, Pangasinan. Since expressway yung dinaanan namin, mas naging convenient at mas mabilis yung biyahe compared sa pure provincial road. If manggagaling din kayo from Antipolo or nearby area, make sure na loadan nyo yung AutoSweep at EasyTrip RFID para iwas na rin sa hassle on the toll gates. Nag-load lang ako ng 600 for AutoSweep at 1,400 sa EasyTrip. May pasobra na yan. From Antipolo kasi dumaan kami ng NLEX then connected going to SCTEX and TPLEX papuntang Pangasinan area bago tuluyang bumiyahe pa Dasol. Isa nga pala sa nagustuhan namin during our drive is maayos talaga yung road condition. Halos puro sementado yung daan at very accessible yung route papunta sa destination. Kahit sedan, MPV, SUV or kahit ano pang normal family car, kayang-kaya puntahan tong place. Habang papalapit nga kami sa Dasol, mapapansin mo rin yung pagbabago ng paligid. From busy city highways to more relaxing provincial vibe na ng coastal views. And overall, naging smooth yung naging biyahe namin and worth it talaga yung long drive, especially once makita nyo yung beach and scenery pagdating sa Osmeña Point. Yung part ng video na to ay papasok na kami sa loob ng Osmeña Point. Dito makikita nyo na yung mismong entrance papunta sa may reception area at yung kanilang parking area. Your destination is on the right. This way, reception. Okay. Ayun sila. For those na curious naman sa kanilang rates ng room, cottages, entrance fee, at iba't ibang accommodation here at Osmeña Point, ilalagay ko dyan sa screen yung mga details na sinend nila sa amin pag nag-inquire kayo sa kanilang FB page. By the way, yung picture nga pala na yan ay gawa ko lang. Again, galing yan dun sa info na sinesend nila sa FB page nila pag nag-PM kayo for inquiries. Just a quick reminder lang sa kanilang mga rates, pwede yan magbago anytime. Depende sa season, holiday, or peak dates nila. So, mas mabuti pa rin mag-inquire kayo sa kanila directly before your trip para sa mga latest pricing nila at availability ng mga rooms. Ako nga pala guys, pagdating nyo sa Osmeña Point, diretso agad kayo sa kanilang reception para sa mga booking nyo. Meron kasi kaming mga nakikitang guest na dire-diretso hinahanap kung saan-saan yung kanilang mga rooms. Eh sa totoo lang, napakalaki nitong lugar na to at mahihirapan kayo kung ganun yung gagawin.
syempre, para ma-prepare na rin yung room para sa inyo. Pagdating dito sa Osmeña Point, ano nga ba ang masasabi namin? First of all, very welcoming agad yung lugar, yung beach vibe nila. Hindi sila yung typical na sobrang pasosyal or super commercialized type of beach resort. More on, simple lang yung vibes. Napaka-relaxing lang at sobrang natural. Which for me, honestly, adds to the charm of the place. Pero isa talagang nakakuha ng atensyon namin dito. Yung linaw ng tubig ng dagat. Kahit tanghaling tapat, parang gusto mong mag-swimming kahit mainit. Sobrang inviting talaga. Weekdays nga pala nung pumunta kami dito. Surprisingly, may mga guest din sila bukod sa amin. Hindi naman marami, sakto lang. Kaya naman relaxing pa rin yung atmosphere at hindi overwhelming gumalaw around the area. As for accommodation naman, medyo maliit lang yung room compared sa initial expectation namin. Pero complete naman siya with aircon at sariling CR. Overall, naging comfortable pa rin yung stay namin, especially since most of the time naman ay nasa labas din kami, enjoying the beach and activities. At syempre, isa sa pinaka na-enjoy talaga natin dito is yung mismong dagat. Talagang sobrang sulit yung swimming experience dito dahil sobrang clear yung water and talagang napakaganda. Especially kapag nag-snorkeling ka. Nag-snorkeling nga pala kami dito ni Raven at sobrang nag-enjoy talaga kami dahil ang dami naming nakitang iba't ibang isda and even corals underwater. Sobrang dagdag points yun sa experience namin dito. Nagpalipad nga rin pala tayo ng drone to check some aerial shoots. Yan nga lang, unfortunately, merong issue yung aking drone kaya hindi gaano maganda yung mga footage. Isa pa nga pala sa activities na ginawa namin dito is nag-ikot-ikot kami gamit yung kayak. So ito yung mga nangyari habang pagkakayak namin dito. Okay, nagkakayak kami ngayon. Ano natin to? Day 3? Day 3 na namin to. Nakadalawang tulog na kami dito. Di ako gaano maka-vlog guys kasi ang dami nagpapatugtog. Siguro yung ibang shots bo-voice over at music na lang natin kasi alam nyo na sa YouTube, bawal yung ganon. Mami, medyo diretso mo. Ito yung area kung saan kami unang pumunta. Pakita ko sa inyo yung ibang pwedeng puntahan dito kapag nakakayak. Mura lang pala to. Ano lang, 250 lang rent dito per hour. Kaya sulit na sulit kung ito subukan nyo. Okay. Ganda ng mga coral formation ba tawag dyan? Ayan o. Wala kayo bang maririnig kundi huni ng kuliglig, ibon, at tubig. Ay! Ang ganda, may butas. Ayan o. Kami puro left. Ayan. Sarap na may tagasagwan guys. Kung may asawa kayong ganyan, napakaswerte nyo. Ay, hello, nagpark yung mga kasama namin doon. Naligo. Tara, punta tayo doon. Okay, nandito na kami sa isla. Kaso nakaka-disappoint lang guys. May mukhang natulog dito. Tapos may mga nagdala ng pagkain yan. Mukhang nag-camping din. Tapos may parang brief or panty pa dun. Sana naman guys, dalhin nyo yung mga basura nyo. Pumunta kayo dito, ligpitin nyo rin. Tapos parang may sinunog pang starfish. Ko naman. Shout out kung sino man kayo. Mahiya kayo sa ginagawa nyo sa nature. Ang ganda. Tahimik.
Si Mami ay wala ng energy, napagod na. Pagod na. Dito, pagod na ba? Grabe, basahin ko ko ng tao. Eto na, kami aalis na. Eto yung aming, ano, yan. Dandaan lang, Dameng. Okay, thank you, Dameng. Okay, ikot ulit tayo. Hanap pa tayo na ibang spot. Bye, guys. Habol sila, oh. Uy, Mami, dandan. Tagal mo eh. Alo. Okay, another spot. Ang ganda, oh. May mga butas-butas siya, tagusan. Parang pwedeng manirahan sa loob. No? Yung banda roon ang tambobong na kasi nasa Osmeña Beach kami. So kayang-kayang ikayak yung kabilang barangay ba yan o lugar dito. Ganda, oh. Okay, balikan ko kayo. Medyo naiiwan na ulit kami. Sagwan muna. Ben, ba't ang tagal nyo? Sa kalagitnaan na kami. Eto sila. Wait lang, pepwesto lang kami. Nag-video lang ako. Ngayon pabalik. Hanggang doon sa batong yon. Okay, pagdating naman sa food setup, okay na okay din dito. Especially for family or groups. Kasi pwede kayong magdala ng sarili nyong food without additional corkage fee, which is napakalaking plus nun. Even alcohol drinks, walang additional corkage fee. Pagdating naman sa mga pinaglulutuan namin dito at utensil, yan po ay mga dala namin. Parte po yan ng aming mga camping gears dahil sa hindi po nakakaalam, kami po ay mga campers. So siguro isa na rin yun sa masasabi ko na perks ng pagiging camper. Kahit saan ka mapunta, ready ka. At meron nga rin palang available na tindahan dito sa loob where you can buy your own snacks, drinks, even yellow. At isang nakasurprise sa amin dito, may nagtitinda ng mga cold drinks like parang mga milk tea, fraps, at iced coffee. Pati na rin yung mga small essentials kaya hindi ka mahahassle kung meron kayong naiwan or kailangang bilhin during your stay. Kaya pala, isang nakakatuwa rito, pwede kayong mag-order dito sa loob ng Osmeña Point ng mga coffee drinks. Ihahatid nila mismo sa room nyo, kaya panalo, di ba? Okay, eto na yung part ng video kung saan pauwi na kami. Nagstay nga pala kami dito ng 3 nights and 4 days. So yung part na to, iikutan ko ulit yung buong Osmeña Point para mas makita nyo. Maidagdag ko lang din talaga rito is talagang masasabi ko na sulit at worth it yung long drive namin papunta rito. Nakikita nyo dyan na maayos at maluwag yung parking area nila. Para sa akin kasi malaking bagay yun, especially sa mga malalayong travelers. Okay, honest review naman tayo. Babalikan ba namin yung place? Definitely, yes. Despite of a long travel time from our area, sulit naman talaga yung place. Once na makita mo yung dagat nila, talagang okay na okay. And honestly, hindi man namin na-vlog the usual way yung trip na to. Siguro dahil talagang mas pinili na lang namin i-enjoy yung moment together as family. At the end of the day, yun naman talaga yung pinaka-importante. Yung memories, bonding moment, at yung bagong core memories na mababalikan namin someday. Especially yung unforgettable banana boat experience namin. Osmeña Point may not be the closest beach destination for us, pero isa siya sa lugar na masasabi namin worth it to drive because of the experience, scenery, and quality time na nabigay niya sa amin as we stay as family. Hopefully, through this video, kahit papano, mabigyan namin kayo ng idea kung ano ang actual experience dito sa place na to. And for those na planning bumisita someday sa place na to, sana nakatulong itong video for your future travel beach getaway. Until our next family adventure, mga ka-venture, maraming salamat ulit sa panonood and don't forget to subscribe for more and paki-like na rin itong video para supportahan ako. Maraming salamat. Hanggang sa muli, kita-kits tayo ulit sa aming next venture.
trip